Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. As usual po, mag-uusap na naman po tayo tungkol sa walang kamatayang politika sa ating bansa. Puro politika ang napakasikat sa ating bansa ngayon mga kababayan. Ito po, ngayon sila na naman. Pag-usapan po natin, meron po ako isang video rito na talakayin natin at bigyan natin ng komento. Sila pa rin, sikat sila eh. Ngayon po mga tambay, paimbestigahan naman daw. May planong paimbestigahan. Tingnan natin. Pakinggan po natin saka tayo magkomento, mga katambay. Ito po. Po ng DOJ ngayon para lubos nilang maimbestigahan para dito sa PI. Hindi na ito People's Initiative daw eh. Sabi ni Senador Bato, PI pa rin. Pero Politicians Initiative. Hindi People's Initiative. Oo. Pero pag ibig sabihin ko lang PI. Ay, iba rin yun ha. Sabi ng DOJ attorney, PI nyo! kailangan daw ng letter of evidence para dito sa investigasyon sa controversial nga na signature buying. Ayon dito kay Justice Spokesperson, ASEC Miko Clavano, na maaring premature pa kung magsasagawa na agad sila ng investigasyon, gayong wala pang formal na humihiling at wala pa silang natatanggap na anumang ebidensya. Dagdag pa ng DOJ, maging ang mga lokal na pamalaan na may nalalaman at may ebidensya sa sinasabing bilihan ng pirma ay maaaring lumapit sa kanila at formal na humiling ng investigasyon. Attorney, ano masasabi mo ko dito? Alam mo, partner, yan ang kahinaan ng ating criminal justice system. At yan yung aking pinaglalaban sa mulat-mula na dapat palitan na natin ang sistema natin. Ngayon kasi adversarial. Nag-aantay ang mga investigador, ang mga piskal ng ebidensya. Samantalang sa ibang parte ng daigdig, gaya ng Espanya, Europa, na tayo nasakop ng 300 years, sila na ang kumukuha ng ebidensya. Sa totoo lang, kaya tayo napupuruhan ng ICC kasi karamihan sila European, sanay sila sa sistema. Na kapag merong nabalitaan na ganyang lagayan, abay ang piskal hindi mag-aantay ng ebidensya, ang piskal ang lalabas para kunin ang ebidensya. Tama. Bakit hindi kunin ng DOJ ang ebidensya? Trabaho nila yun eh. Tama. Nalitisin ang mga krimen. Bakit sila mag-aantay ng ebidensya, di ba? Yan ang pagkakaiba ng European system at ng American system. Ang American system na unfortunately, namana natin sa mga Amerikano, tamad. Ang gusto nila, taong bayan na magsusumite ng ebidensya. Samantalang, obligasyon nila mag-investigasyon, dapat kapag merong nabalitaan, imbestiga ka agad. At yan din ang dahilan kaya pinuruhan tayo ng ICC. Kasi pag meron nabalitaang extra-legal killing, hindi na dapat nag-aantay ng complainant. Dapat iniimbistahan na ng gobyerno. So ganito na naman ang problema natin. Galing na sa kongresista, senior kongresista, siguro ilang terms na yan sa kongreso, siguro kung 8 term na yan sa kongreso yung si Edsel Lagman, baka nagkakamali pa ako, baka siyam na yan. Dahil estudyante pa lang ako, nagtatrabaho sa kongreso, nung if Congress, nakaupo na yan dyan. Ngayon ay 19th Congress na. So siguro, tanggalin mo lang yung mga every 3 terms na nawala siya. Tama ako, baka 9th term na niya yan. Para ba namang magsinungaling siya doon sa 100 pesos? Kaya ang aking sinasabi, dapat baguhin natin ang sistema. Pag merong nabalitaan na krimen ang DOJ, ang NBI, ang kapulisan, sila na dapat ang mag-imbestiga at hindi na nag-aantay ng complainant. Kasi tignan mo, sa mga patayan, matapos mag-imbestiga ang pulis, ang tumatayo namang complainant sa piskalya ay pulis din. Tama. So ba't hindi nila magawa ito pagdating sa suhulan? Dahil ang involved naman dyan ay pera ng kabanang bayan. So ako, hinihimo ko ngayon ng DOJ, naku, pwede ba ho, huwag nyo nang antayin ng ebidensya. Meron nang naiulat, galing pa sa isang senior member of Congress, siguro po, kayo nang lumabas at kayo nang maghanap ng ebidensya at pag nahanap ng ebidensya, kasuhan na kaagad ang mga namimili ng boto. Dahil yan po ay pinagbabawal at pinaparusahan sa ngayon po sa Omnibus Election Act. Bukod sa DOJ, attorney... Ayan, putulin na po natin. Nakakatawa po, katambay, ano po, yung sistema ng batas natin sa Pilipinas. Sabi nga ni Attorney Harry Roque, nakakatawa di ba? Nasakop tayo ng more than 300 years ng Spain, pero hindi natin kinopya yung batas nila sa Europe, di po ba? Na nag-iimbestiga, yung mga nasa gobyerno na mismo.
Sa atin, bagay, wala tayong magagawa. Sa isang banda, idolize tayo. Ina-idol natin ang mga Amerikano. Di po ba? Kaya doon tayo kumopya ng batas natin ngayon. Lalo nga po sinasabi ni Attorney Harry Roque. Kaya masarap din makinig sa mga abogado lalo katulad niya, international lawyer siya. Kaya marami tayong mapupulot na mga kaalaman kay Attorney Harry Roque about sa batas. Yun nga po, yung sinasabi na investigasyon, malabo po mangyari yun, mga katamay, di po ba? Dahil lalo-lalo na doon sa batas na nasa atin sa Pilipinas, na kailangan tayo mag-produce ng evidence. Di po ba? Mabigat po yun. Hindi po katulad ng sinasabi ni Attorney Harry Roque. Sa Europa, di po ba? Mismo, yung sangay ng gobyerno, pag may alingas-ngas pa lang na ganyan, may mga korupsyon, may mga anomalya sa gobyerno, mismo yung department na sinasabi ni Attorney Harry Roque ang nag-iimbestiga. NBI, di ba? DOJ, mga kapulisan, di po ba? Kaya lang, sino ang gagawa niyan? Di ba sila rin? Di po ba? Para repasuhin nila ang batas. Di po ba? Baka kung ako yun, para komento ko lang, opinion, mahirap po nilang gawin yun, mga katambay. Dahil siyempre, bibigyan mo sila ng mabigat na trabaho, samantalang sitting pretty. Di po ba? Kumikita ng limpak-limpak ng salapi, nakaupo ka lang. Samantalang bibigyan mo trabaho, papagurin mo yung mga spoiled nating mga taong gobyerno at mga politiko. Wag natin gawin yun. Hindi sila nasanay sa ganun for how many years? Di po ba? Tapos sasanayin mo magtrabaho ngayon? No. Paano susulong ang Pilipinas? Paano sasabihin natin, bangon Pilipinas? yung mismong kinomento ni Attorney Harry Roque, sa justice pa lang natin, sa pagpapatupad pa lang ng mga katulad niyan. Biro mo, kung sino ang naghahayag ng anomalya, siya maglalabas sa ebidensya. Mahirap 'yon, hindi po ba? Kaya wala pang mangyayari sa investigasyon na yan, yung sinasabi ni Congressman Lagman na for how many years na pala siya sa Congress. Kumbaga sa kamote, iba na tumutubo dyan. Sa tagal, di po ba? Malabo po yan. Ako, bilang advice ko lang po, comment ko lang, nasa Congress po kayo, Mr. Lagman. Di baguhin nyo batas. Di po ba? Kayo, panukala nyo po, umpisan nyo para mabago ang batas na hindi na kayo mahirapan na magkalat ng ebidensya, di po ba? Gumawa kayo ng batas para yung mismo na mga akusasyon nyo, mismo magtatrabaho sa inyo, NBI, DOJ, di po ba? Yun lang po, komento ni Kamanong, di po ba? Mga katambay. Yun lang po, mga katambay. Yun lang po ang aking komento. Walang mangyayari sa mga investigasyon na yan, lalo sa mga sinabi ni Attorney Harry Roque. Walang mangyayari po. Yung problema nga lang natin sa pagtaas ng bili, hindi masolusyonan, yan pa. Di po ba? Muli po, katambay. Pasensya na po, natatawa lang po ako. Muli po, maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo itong ating maliit na channel, mag-like naman po kayo, subscribe. At i-share na rin po ninyo. Muli po, maraming salamat po, katambay. At abangan nyo na lang po yung ating mga next video. Salamat po. Laban Pilipinas, bangon Pilipino. Paalam. Bye-bye.